Alam mo ba, bawat candlestick sa chart may sariling kwento. Kwento ng laban ng buyers at sellers, kung sino ang nananalo at saan papunta ang presyo. Pero kung hindi mo naiintindihan kung anong gustong ipahiwatig ng bawat candlesticks, madalas mali ang entry mo, late ka pumasok o natatamaan ka ng stop loss. Kaya sa video na to, tuturuan kita paano maunawaan ang bawat galaw ng candlesticks, kung paano sila nabubuo at kung anong direksyon ng price action ang ipinapakita nila. At kapag na-master mo to, mas tataas ang winning rate mo sa trading. So stay with me hanggang dulo dahil dito mo maririnig ang candlestick secrets na dapat alam ng bawat forex trader. So, when you say understanding candlestick, yung nakikita natin na red and green, no, ay aalamin natin paano ba siya basahin, ano ba yung sinasabing candlestick, no? Ang isang candlestick ay nagpapakita ng paggalaw po, kapatid, ng presyo ng isang currency sa isang currency pair, sa isang currency pairs. Halimbawa po, ito po ay paggalaw ng NCD-USD o paggalaw ng presyo ng NCD sa isang NCD-USD na pairs. Kuha po. And pag linig ko po dyan ay 15 minutes, nangangahulugan po na itong isang candlestick to ay nagsimula at natapos sa looban ng isang 15 minutes. Kuha po. Pag linig ko ay 1H, yan po ay 1 hour. Okay? Nawala ang candlestick. 1 hour. Okay? Kahit mahaba, kahit maiksi, yan po ay 1 hour. Ito naman ay 30 minutes. Kopya. Maliwanag po. Now, dito po sa taas, okay, tatanggalin ko muna ha. Mayroon po kayo nakita na dyan na O, H, L, C. O, H, L, C. Ibig sabihin, open price, highest price, lowest price, and closing price. So, pag itinapat ko yan dito sa currency na dito sa candlestick na to, makikita nyo ang open price ay 0.5944. Ang highest price is 0.5971. Ang lowest price is 0.5944. Ang closing price ay 0.5966. Kuha niya, kapatid. So, tatandaan nyo po, mayroong dalawang kulay ang candlestick. Kapag kulay red, ibig sabihin siya po ay nag-close sa mas mababang presyo. Nag-open, nag-close sa mas mababang presyo, kaya po siya ay naging red candlestick. Ibig sabihin, halimbawa, ito po ay gawin nating 1 hour. Okay? So, papansinin nyo po, no? Itong candlestick na to, nag-start po siya ng 2100s. Kuha nyo po. So, 2100s hanggang 2200s, no? Ibig sabihin, after an hour, dito siya nag-start sa presyo na ito, 0.59773, 776 ang opening price, and nag-close po siya sa presyo na 0.59472. Kuha po. Kuha. Naintindihan. Now, mayroong mga candlestick na makikita nyo, nakatulad po nito, mayroong wicks, yung buntot sa ibabaw at buntot sa ilalim. Ang tawag po doon ay wicks. Yun naman pong mayroong kulay, no? For example, itong kulay green na to, yan po ay body. Okay? Wicks, upper wicks, body, lower wicks. Upper wicks, body, lower wicks. Kuha niya, kapatid. Yung dulo ng wick sa itaas, nagpapakita na ang presyo ng currency ay umabot hanggang dito sa level na ito. Kuha niyo po. Okay? Pero hindi siya doon nag-close. Ibig sabihin, tumaas yung presyo hanggang dito sa presyo na ito within doon sa 1 hour time frame. Pero bago natapos yung isang oras, bumagsak pa yung presyo and dito po nag-close. Kuha niyo po. Huwag niyong kalilimutan,
Pag red ang candlestick, yan ay nag-close sa mas babang presyo. Pag green candlestick, yan ay nag-close sa mas mataas na presyo ng currency. Okay? Paliwanag. Kaya ang green candlestick is a bullish candlestick and ang red candlestick is a bearish candlestick. Nakuha po mga kapatid. Kuha? Check, check. Okay. So, okay na yan ha. So, puntahan natin yung ating muna. So, skip na tayo dyan. Na-discuss na natin yan. So, okay. So, yun pong candlestick ay ginagamit syempre para ma-identify kung ano yung movement. Kaya nga sabi ko pag red, pababa ang presyo. Pag green, pataas ang presyo. Okay? So, na-discuss ko na ito kanina. So, sabi, it shows the emotions of traders. Ibig sabihin, pag red, ibig sabihin, madami ang nagsisell. Pag buy, mas madami ang nagbabay. Okay? So, ito po yan, yung diniscuss ko kanina, body, 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 body. Pag green, pataas. Dito nag-open, doon nag-close. Yun ang pinakmataas na presyo na abot at yun ang pinakamababang presyo na abot pero doon siya nag-close. Posibleng pagka-open, bumaba na kaagad, tapos tumaas, tapos bumaba. Kuha niya kapatid. Posible din naman pagka-open, tumaas na agad, bumaba ng todo, tumaas ulit, dito nag-close. Okay. Kuha niya kapatid. Kuha. Maliwanag. So dati, ang kulay ng candlestick ay white and black. Ngayon, napalitan na ng mas colorful, green and red. Okay? Maliwanag. Kuha niya po kapatid. So, ito din po yan. So, ito ay body, ito ay wicks. Kuha niya po. Now, kailangan nating maintindihan itong narrative o kwento na tinuturo sa atin ng candlestick. Kasi nga, alam natin, kailangan nating makabay habang mura pa at makapag-sell kapag mahal na. Kasi yung difference, yun ang ating profit. Kuha niya kapatid. So, ito, gagamitin natin para magkaroon tayo ng idea kung tataas pa ba o bababa. So, halimbawa, katulad dito. Dito, bumaba na kaunti, tapos tumaas ng pagkahaba-haba, tapos tumaas ng kaunti, bumaba ulit. Anong ibig sabihin, kapatid? Yung presyo, ipinush, no, ng buyer's momentum hanggang dito sa presyo na ito, hanggang dun sa maliit na wicks, tapos bumaba. So, pagka ganun, ano ibig sabihin? Mas malakas ang buyers. Kuha niyo po, kasi naiangat ng kaunti pa, binaba lang. So, dito, mayroong kaunting movement ang sellers, no? Na-push nila pababa, pero, ano nangyari? Kapatid, naitaas ulit ng buyers. Kuha niya kapatid. Pag po ba sinabi na tinataas ng sellers at tinataas ng buyers, naintindihan niyo yung ibig sabihin nun? Hindi ko natatanong yan lagi. Hindi ko po masyadong maintindihan yun, sir. Ayun. So gusto kong maintindihan nyo ngayon yan ha. Ito yung hindi naintindihan na ng iba. Yung iba nakikitaas baba lang ng buyers at saka sellers. So hindi pa naintindihan. Now, ganito po yung kapatid. Ang isang currency pairs ulit ay binubuo ng dalawang currency. Pag USD JPY, naintindihan niyo po, ang binibili ay USD at ang binibenta ay JPY. Nakuha niya kapatid. Pag ibinebenta ang JPY, binibili ang USD. Pag ibinebenta ang USD sa USD JPY, binibili ang JPY. Tama? Tama po. Apo. Nagets. Okay. Balik ko dun sa drawing natin. Naintindihan yung mabuti. Aha. Ito kasi hindi naintindihan ng madami. Pero alam nila, nagsasabi na, oy,
Pinupush ng buyers. Ano yung pinupush ng buyers? Diba? So, na ibig sabihin talaga nun? 40. Okay? USD JPY. Pag ang USD ay binibili, binibenta po ang JPY. Kuha niyo po. Kapag nagbabay sa USD JPY, sino ang buyers? Yung bumibili ng USD. Naintindihan niyo po? So, pag bumibili ng USD mo, bumili ka ng USD, anong gusto mong mangyari? Tumaas o bumaba ang USD? Tumaas. Very good. That is why ipinupush ng buyers. Kuha. Naintindihan niyo po? Opo. Pero, dito, pag tumaas ang USD, bumababa ang JPY. Pero, pag bumaba ang USD, tumataas ang JPY. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin, pag gusto mong, pagpataas ang bullish ang USD JPY, ang position mo ay buy. Tama? Tama po. So, ikaw ay buyers. Pero, pag po pababa ang USD JPY, naintindihan niyo po, ang gusto mong tumaas is value ng JPY. Ang position mo naman ay sell. Ikaw ay sellers. Naintindihan? Kasi, pag tumaas ang value ng USD sa USD JPY, ang makikinabang ay yung buyers. Pag bumaba ang value ng USD JPY, ang makikinabang ay yung sellers. Kasi ang tumaas ay JPY. Naintindihan niyo na po? Opo. Okay, so maliwanag na tayo dyan, ha? So now, Maraming ibig salamat sabihin po. dito, ay salamat po sa Diyos kapatid. So dito, ibig sabihin, mas madami ang buyer side kesa sa seller side. Naintindihan nyo? Eh kung mas madami ang buyer side kesa sa seller side, tapos walang nagawa ang seller side, konting-konti lang nila naipod yung price, ibig sabihin, malakas ang buyer side. Mas madami, mas may momentum, mas madami ang nagpo-push ng buy. Kuha kapatid. Now, kung ganun pala ang sitwasyon, then pag nagkita ka nito, most likely, no, yung susunod na candlestick o susunod na paggalaw ng currency ay pataas pa din. Tama? Yun ang gamit na naintindihan mo dapat ito. Kuha niyo po. Dito naman, ang nangyari, ano nangyari dito? Maaaring pamula dito na push pababa, tapos tumaas ulit, tapos na-push na ng kaunti. So dito, ang nanalo pa din ay buyers kasi green pa din yung candlestick. Pero, kailangan aware tayo na, ang dami na o may momentum na ng sellers. Kuha niyo po. It just so happen na within this particular time frame, nanalo pa din ang buyers. So, anong ibig sabihin? Weak momentum, weak signal po ito ng buyers compared dito. Kuha nyo. Dito naman, bumaba, tumaas, tapos nawala ng pagpupush ang seller, kaya walang wicks. Dire-diretso na lang siya. Kuha niyo po. Ibig sabihin, maaaring nung unang mga minuto sa looban ng isang araw, kung ito'y 1 hour, meron pang sellers. Pero natapos na wala ng sellers. Kuha niyo kapatid kasi wala ng wicks. Ibig sabihin, pag walang wicks, then most probably, yung susunod na candlestick is another bullish candlestick. Pero, we need to be aware na mayroong presence dati ng sellers. Okay? Naintindihan niyo po kapatid? Kuha. So, ito naman, nagkaroon ng push na kaunti, mayroon ding sellers, tapos nag-try pa din sila, hindi lang nanalo. Kuha niyo kapatid. Dito, wala talaga tong walang nakipagtalo. Naintindihan niyo kapatid? Lahat naka-bullish. Lahat ay buyer side. Kuha niyo kapatid. Kuha po kapatid. Nasusundan Kuha po. Malinaw po. Okay. So, ibig sabihin, pag nakita ka ng ganito, most likely walang wicks, susunod na candlestick niyan ay buy o tataas pa ang candlestick o tataas pa ang presyo. Kuha niyo po. Okay? So, ito naman yung kabaligtadan po niya.
Okay? So, makikita nyo, gano'n din siya, may wick. So, tatandaan nyo, no? Ganun din yung sistema niya doon sa bullish. So, red nga lang siya, kaya ibig sabihin, ang nananalo ay yung red o yung sellers. O ang pag-push ng candle ng presyo ng isang currency ay pababa. Basta tatandaan nyo, kapag po malaki yung body, no? Pamula dito hanggang dito, tapos ito yung body niya. Kapag yung size ng body, pag kinumpare mo doon sa total height niya, is more than 50%, kuha nyo po, yun po ay tinatag ng momentum candlestick. Pag momentum candlestick po, ang ibig sabihin ng kapatid, yun po ay strong na signal. Kung red siya, di ano po yun? Ibig sabihin bearish. Magbe-bearish pa. Kuha nyo po. Pag naman green o bullish, din yun po ay bullish momentum candlestick o nagsasabi na may kasunod pa po na another green candlestick. Hindi 100% pero most often, ganun po yung nangyayari. Kuha nyo kapatid, ang tawag doon ay momentum candlestick again, pag yung size ng body is more than 50% ng total na length ng isang candlestick. So ito, hindi na ito momentum candlestick. Ibig sabihin, most probably ay magkakaroon na ng reversal from bearish to bullish. Kuha nyo po. So ito, weak na din to. Ito is, medyo okay pa siya, momentum candlestick pa siya. And then ito yung solid talaga na momentum candlestick. Kuha nyo. Ulitin, may kwento sa bawat candlestick na dapat inuunawa natin. So, ang tawag dito ay doji. Ibig sabihin, nag-push siya pababa, nag-push pataas, pero nag-close sa the same price. Open, close, open, close, open, close, open, close. So, yan po ay doji. Ang ibig sabihin po niyan ay indecision. So, walang nananalo sa buy side liquidity at sa sell side liquidity. Okay? Walang nanalo sa buyers and seller. Kuha kapatid, doji. Kuha po. Naintindihan niyo po ba? Hello? Yes Malinaw po. po. Yes po. Diba? Kaya yung mga tatay, no? Pagka nagtatalo kayo ng inyong asawa, sabihin niyo sa inyong asawa, doji ka ba? Ay bakit? Eh, kasi kahit anong pilit ko, hindi pa din ako nananalo sa iyo. Biglang ganun eh, no? So, open, nagtalo, naitaas, naibaba, pero still, doon pa din nag-close. Naintindihan po ah? So, mayroong classification ng doji. Mayroong tinatawag na dragonfly. Ibig sabihin, yung wicks niya po ay nandun sa ilalim. Mahaba yung kanyang lower wicks. Pero doon pa din siya nag-close. Ibig sabihin, yan ay naging red candlestick muna. Red candlestick. Pero biglang naiangat hanggang nag-close doon sa open price. Sabi po, pag dragonfly doji, yan daw po ay nangangahulugan na magbubulish ang market. Kuha? Sa akin, based sa aking experience, 50-50. Ang tinitingnan ko po is kung ano yung candlestick before the doji and ano yung candlestick after the doji. Kasi kung ito'y green candlestick, tapos nagkaroon ng doji, tapos nag-green candlestick, then yun po ay bullish talaga. Pero kung yun ay green candlestick, tapos nag-doji, tapos red candlestick, magre-red po yun. Kanya kapatid, regardless kung yan ay dragonfly doji or yung tinatawag na gravestone doji. Pero sa textbook, ang tinuturo nila pag gravestone, yan ay pababa. Pero sa experience, hindi talaga eh. 50-50. Kaya tingnan nyo muna yung before and after. Okay? Kuha. Long-legged doji, ito yung hahaba ng mga weeks. Pero dun pa din sila nag-katalo. Kuha nyo. So, dun pa din nag-open na nag-close. So, dito, ibig sabihin yan, isipin nyo, nagkaroon ng price dito, nagkaroon ng price dito, nagkaroon ng price. Ibig sabihin, volatile ang market o madaming price variation. Pero dun din pa din nagkakatalo. Yan po is nangyayari during high impact news. No? So, kaya ako, pag nakita ko ng mga long-legged doji, simple lang. No trade. Yun lang.
no trade. Ito mag-trade muna. Palipasin ko muna yan. Kuha niyo po. Kung nakikita naman ako ng doji, yung mga regular na doji, titingnan ko ano yung first candlestick before the doji and next candlestick after the doji. Kuha niyo kapatid. Kuha. Pero pag nagkaroon ng long-legged, wala munang trade. Pahinga. Maliwanag po ba? So may mga types ng candlestick po So tandaan niyo ito. May tinatawag na long wick candlestick. So ibig sabihin mahaba yung buntot, no? So ang inyong imaginein lang diyan para siyang alam niyo yung tirador. Sino mga taga-probinsya dito? Alam niyo yung tirador, mga kapatid? Yung may goma, sling. Sling nut po. Apo. So yun, para siyang parang siyang tirador. So pag binitawan mo, mas mahaba yung batak mo, mas mahaba yung balik. Kuha niyo po. Ganun po yung sinasabi. Kasi ito, pinush na nila eh. Pinush. Ito pala, sorry. Pinush nila po pag ganun. Tapos hindi nagtuloy. So bagsak niya pag ganito. Kuha niyo kapatid. Dito pa din nanalo pa din eh. Kuha niyo po. So sabi nila, pag mas mahaba yung wicks, mas mahaba yung mga susunod na paggalaw. Top tier. So inside bar, dalawang candlestick pattern po yan na yun pong yung second candlestick ay mas maliit compare sa first candlestick. So pinapakita lang yan, lost ng momentum. Kuha niyo po kapatid. Tapos pag nagkaroon ng color change, ibig sabihin change ng momentum yon. So kung red to red, ibig sabihin humina na yung pagka-bearish niya. Kuha niyo po. Pero pag naging red to green, hindi lang siya humina. Yung red o yung bearish momentum, napalitan na ng bullish momentum. Kaya minsan, pag nagkaroon ng inside bar, tapos ang nangyari ay nagkaroon ng color change, ito po tinatawag din na harami. So, ito po yung bullish harami. Madadaanan din natin siya mamaya, pero nagsisignify siya kung may color change na from bearish to bullish. Kung halimbawa naman ay green to red, then yun po ay bullish to bearish. Okay? Yan po yung inside bar. So, yun namang outside bar is kabaligtadan. Yung first candlestick, pag kinumpare mo doon sa second candlestick, mas lumaki yung second candlestick. Yan naman po ay momentum gain. So, kung green to green, then magkukontinues yun pong bullish momentum. Pagka naman ay naging red to red, then magkukontinues po yung bearish momentum. Pag nagkaroon ng color change, then kung red to green, then niya ay bearish to bullish momentum. Pag naman green to red, siya ay bullish to bearish momentum change. Kuha niyo po. So, ito kapatid is multiple candlestick rejection. Pag nakita po kayo ng multiple candlestick rejection, ang ibig sabihin lang yan, maaaring kayo na sa support and resistance area na. So, ang gawin nyo, stretch nyo po pabalik yung candlestick. Pagkatapos, tingnan nyo kung dati na siyang re-reverse or nagbabounce dun sa line po na yun, sa price na yun. Kasi ang ibig sabihin po ng multiple candlestick rejection, nagbabounce, then mayroon pong potential na reversal. Ibig sabihin, pinipilit na i-break yung price na yon, pero hindi ma-break talaga. Parang, kumbaga sa sili. Alam niyo po yung sili. Di po ba ang sili, minsan umaabot ang 1 kilo, 1,000. Ano nangyayari? Pagka sobrang mahal na, kahit paanong benta nila, kung 1,000 na ang 1 kilo sili, di wag na muna magsili. Hindi na binibili. Kaya, minsan, pagka mayroong mga multiple candlestick rejection, reversal po iyon. Sign po yun na from bearish, magiging bullish na. Or kung nasa resistance, from bullish, magiging bearish na. So, dapat aware po kayo sa mga ganun. Okay? Shrinking candles, ibig sabihin, lumilit na yung momentum. Kasi nga, di ba, yung price variation, parang, sa palengke, nagsimula na about 300. May bumili. Magkano? 300. So, may bumili ulit. Magkano? 320. Binili. Magkano? May sumunod na 340. Binili din. Di ba? Tapos biglang, magkano? Sabi, 370. Hindi mo na binili. Naintindihan nyo? Kaya,
from dun sa illustration natin kanina, yung 4 to 5 a.m., halimbawa, na-itaas niya yung halimbawa ito, 4 to 5 a.m. So, mabilis yung na-itaas yung presyo. Tapos, 5 to 6 a.m., hindi niya na na-itaas kaagad. Di ba? Tapos, 7 to 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 a.m., no, hindi niya na maitaas, mahal na wala nang nabili. Kaya yung price variation, hindi na tumataas. Ang ito 400 na yung pinakataas na yon, wala nang bumili ng 400. Naintindihan niya kapatid. So dito na lang naglalako yung presyo ng currency. Kuha kapatid, naintindihan niyo po yung illustration na yun ha. So pagka lumiliit, ibig sabihin po nun ay lost ng momentum. So yun po, ang tawag po dun ay shrinking candles. Okay? Nasundan po. So, candlestick color change. So, yun yung nabanggit ko kanina. From green to red, magbe-bearish. Pag red to green, magbo-bullish. Okay? Naintindihan niyo po? And then, ito naman po yung combo pattern. So, katulad nito, mayroong siyang shrinking candle, tapos may long wick candlestick, tapos mayroong color change, green to red, tapos momentum or outside bar. Kung maliit, naging mas malaki. So, ibig sabihin, it support yung reversal. So, pag nakikita nyo pala yung candlestick, alam nyo na kung ano kinukwento sa'yo. Naintindihan po? Naintindihan? So, hindi man laging 100% yan. Pero, dapat, ngayong alam nyo na siya, babasahin nyo the way it should be read. Naintindihan nyo kapatid? Huwag yung basta lang entry ng entry. Di ba? Titingnan nyo anong bang pinapakita ng candlestick. Diba? Hindi dapat kayo maging pang mechanical thinker pag nabigyan kayo ng strategy. Uy, pagka ganito daw, dapat mag-entry na. Pag lumapat sa ganito, pag lumampas ng VWAP, di ba? Nakikirinig nyo? Pag lumampas ng VWAP yan, buy na. Pag bumagsak sa ilalim ng VWAP, sell na. Eh, tingnan mo yung candlestick mo. Supported ba? Naintindihan niya kapatid ha? Naintindihan. Bigyan natin ng sample para talagang masampulan. O, tingnan niyo kapatid, ha? Di ba, sabi, makinig mabuti. Sabi, pag daw nag-cross yung PMO, green yung nasa ilalim, red yung nasa ibabaw, yan ay sell. O, tama, sell. Dito yun, nag-cross sell. So, kung nag-sell ka dito, tama. Nakasunod ho ba? Tama, no? Pero pag dito nagdikit na, no? Dito sa area na to, hindi pa agad siya umakyat. So pag lumampas, green red, tama, di ba? Naintindihan niyo kapatid? Nasusundan, pero hindi laging ganoon. Mayroong mga pagkakataon na katulad niya, lumampas na, pero hindi naman siya umangat. Tapos biglang bumaba. So anong titingnan niyo? Yung mga sinasabi ng candlestick. For example to, ang sinasabi nito. Di ba? Mayroon siyang momentum loss. Kumukunti na, lumiliit na eh. Di ba? Pansinin mo, pag mula dito sa size na to, ganun na kaliliit yung candlestick. Diba? So, pansinin mo dito, isang candlestick lang yan, pero mas mahaba siya, itong maliliit. Isang malalaking candlestick na naman, maliliit. Pero pag red, mahaba. So, ibig sabihin, nananalo na yung red candlestick. So, naiintindihan niyo po. And aside from that, makikita niyo po dito, ito ay, ayan multiple candlestick rejection. Kuha niyo kapatid? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuha po mga kapatid. Hindi naman siya bastang biglang baguhan agad ng walang sinasabing kwento. Kuha niyo po kapatid. Naintindihan. Pasimula katulad dito, ayan nag-reject na siya dito, tapos nag-reject, tapos tumas ng konti, bumalik na siya. Naintindihan niyo? Hindi naman yan isang zigzag na lang, lagi mayroong makikita kayong pattern. Kuha po. Kuha po ba? Hello? Hello? Kapatid, naintindihan po. Now, para mas mapabilis yung ating pag-analyze, so, kinategorize po natin yung mga candlestick pattern. So, ngayon po tayong tinatawag na bullish candlestick pattern. O ito yung pag nakita nyo, magbo-bullish na yung market. Okay? Naintindihan po
Nakita niyo ito, ibig sabihin magbo-bullish yung market. So yung una na po dyan is yung hammer na candlestick. Ibig sabihin sa isang bearish movement, biglang nagkaroon ng hammer. Isang candlestick na may mahabang wick sa ibaba na color green. Kuha niya po. Hammer. So ibig sabihin, dati, pamula dito, no? Pamula dito sa price na to, ibinaba nila yung presyo, pero, kuha niyo po, tumaas pa din yung presyo. Tapos, nag-close siya ng posible, walang wicks, o meron pero dapat maliit lang yung wicks. Yun po ay hammer. Ay nagsasabi na magbo-bullish ang market o mag-change ng direction ng movement. Po ha? Naintindihan? So, lilinawin ko lang, baka bigla kayong magkamali. Change ng direction po yon. Ibig sabihin, tingnan niyo ito kapatid ha, di ba ang bullish higher high, higher low, higher high, higher low? No, yun pong mga hammer, dito nyo po yan makikita. So, anong tulong sa inyo yon? So, di ba tayo, magte-trade tayo if and only if dulo na ng corrective move. So, magkaroon kayo nakita kayo ng hammer dyan, naintindihan nyo, then yun po ay signal na magtapos na ang corrective move. So, sa ating advanced technical analysis at sa ating smart money concept, madadagdagan pa natin yung confirmation dito para malaman natin kung siya ba ay tamang entry na to buy. Kopya? Maliwanag po. Maliwanag, ha? Hindi pa siya end ng bullish momentum. Maaring dulo lang siya ng, hindi pala siya end ng, hindi lagi siyang end ng bearish momentum. Maaring dulo lang siya ng corrective wave. Okay? Maliwanag po. Maliwanag. So, meron din po tinatawag na inverted hammer. So, dito, ganun din, nasa baba lang siya ng isang bearish movement or nasa dulo siya ng corrective move. Pero, ang pagkakaiba lang, yun pong kanyang wicks ay nasa ibabaw. Kuha po. So, kung yan ay green candlestick, still, yan po ay bullish pattern o bullish candlestick pattern. Bullish engulfing, yung first candlestick ay nasundan ng isang mas malaking candlestick and yung first candlestick is a bearish candlestick followed by a larger bullish candlestick, no? Ito po ay nagsasabi na bullish ang market. Magbo-bullish na ang market. Okay? So, pwede siyang sa reversal and pwede din naman siya na isang continuation pattern. Kuha po. Kuha. So, ito naman po ay tinatawag na morning star. Yan po ay 3 candlestick pattern. First candlestick must be a red candlestick. Second candlestick can be a red or green candlestick. But the third candlestick should be a green candlestick. Dapat green candlestick po ito. And dapat yun pong kanyang closing price is above the 50% noong pong first candlestick. Kuha. More than 50%. Kung ito yung 50%, yung guhit, so makita nyo, lampas siya ng kalahati. Kuha po. Maliwanag. So, next is Morningstar Doji. The same with Morningstar, ang pagkakaiba lang, yung kanya pong second candlestick is not a candlestick but a doji. Pero the same din po ang kondisyon na dapat yung closing price ng third candlestick must be above the 50% ng first candlestick. Kuha. Tapos, ang bullish harami, no, ito po ay sa Tagalog is parang buntis na babae daw po. Kasi yung harami is buntis na babae sa Japan o sa Japanese language. So, ito po kapatid, no, is red candlestick ang first candlestick and green candlestick ang second candlestick. And yung second candlestick is smaller than the first candlestick. Kuha niyo po. Naintindihan po ba? So, inside bars po siya. Kuha niyo kapatid. Ibig sabihin, yung opening price, no, is mas mababa sa closing price ng second candlestick and yung closing price
ng first candlestick ay mas mababa, no? So, ito ay mas mataas sa price ng closing price ng second candlestick, and yung closing price ng first candlestick ay mas mababa sa opening price ng second candlestick. Yun po ay bullish harami pag nagkaroon po ng color change. Okay? So, bullish pattern po yan. Maliwanag po. So, ito naman po is separating line. So, ibig sabihin, sa isang bullish trending market, nakita kayo ng sunod-sunod mag-green candlestick, tapos nasundan ng red candlestick. Tapos yung red candlestick na yun, nasundan ng green candlestick, yun po ay bullish pattern. Ibig sabihin, magkukontinue po yung bullish trend. So, siya ay bullish continuation pattern. Ang tawag po dyan ay separating line. Okay? So, kung may bullish pattern, mayroon din pong bearish candlestick pattern. So, kung mayroong hammer or inverted hammer, mayroon din naman pong tinatawag na shooting star. So, nasa ibabaw yung kanya pong tail or wicks. Pagkatapos, tatandaan nyo whether it's bearish, whether it's shooting star, hammer, or inverted hammer, dapat yung size ng body, no? Size ng body, no? Ay times 3 ng wicks para siya ay mas effective na shooting star. Kumbaga ito ay 10 pips, yung pamula dito hanggang doon ay not less than 30 pips. Kuha niyo kapatid, so siya po ay shooting star and effective na reversal pattern. Bullish to bearish reversal pattern. Okay? Ito naman po yung hanging man, so parang nag-big T. So ganun din po ang condition, no? Para siyang hammer except that siya ay red candlestick. Kuha niya kapatid. Kuha. So ito naman po yung bearish engulfing. So kung may bullish engulfing, meron ding bearish engulfing. So titingnan nyo, siya po ay 2 candlestick patterns and yung second candlestick pattern is bigger than the first candlestick pattern. So ito po ay nagdi-denote na from bullish ay magiging bearish na po ang market. Kuha niyo po. And then we also have bearish harami. So green candlestick followed by a smaller red candlestick and green to red yung color change and nagsasabi yan na magbe-bearish na ang market. Okay? Maliwanag. Mga ate, mga kuya, maliwanag pa. So kung may morning star ay mayroon ding evening star. Dito lang, ganun din yung usapan, yung first candlestick, kung dati ay red, ito ay dapat green candlestick, followed by either red or green candlestick, ang second candlestick natin sa pattern, and yung third candlestick must be a red candlestick, tapos yung closing price niya po is lower than the 50% ng price. Kuha po kapatid. Kuha. Gising pa ba kayo? Kuha pa, sir. Evening star. So, mayroon din po tinatawag na evening star doji. Ang pagkakaiba lang, ito ay doji at hindi candlestick. Okay? May tanong po? Okay pa. So, ito naman po ay tinatawag na bearish separating line. So, sa isang bearish trend, nagkaroon ng isang green candlestick. So, yan po ay continuation. So, yung iba, wag kayong basta, yung iba kasi red candlestick, no? Kaya malapit nang mag-TP. Bigla nagkaroon ng green, biglang clean nose. Sumunod ay red candlestick pa. Ay, di pa, tumaba pa pala yan. So, sayang. Kuha niya kapatid. Kuha. Naintindihan. Okay. So, ito naman ay 3 black cross. Ibig sabihin, 3 magkakasunod na candlestick, no? Dapat po lahat yan ay red candlestick and dapat po ay lumabas sa isang overbought area or during sa resistance area. And kung maaari, dapat po ay wala o maliliit lang ang upper wicks. Hindi na po, dapat maliliit lang. So yan po ay nagsasabi na bearish po ang susunod na paggalaw ng presyo ng currency.
Okay? Naintindihan po mga kapatid? Nakasunod po ba kayo? Hello? Hello? Okay. Nakakasunod po. So, ito naman po yung mga principle. Ibig sabihin ng principle, dapat yung tandaan and dapat yung bukod sa tandaan, i-consider nyo sa inyong mga trade, no? Yung una, location matters. Hindi porket lumabas ay shooting star, magbe-bearish na nga. Depende po yan kung saan lumabas yung shooting star. Kung siya po ay nasa ranging market, volatile market, during uptrend, during downtrend, no? And kung siya ba ay nasa beginning ng trend or nasa end po ng trend, no? So halimbawa, kapatid, tingnan niyo po ito. So kung halimbawa, dito, nagkaroon dito ng shooting star, ay effective yan. Pero kung dito nagkaroon ng shooting star, ay hindi yan effective. Kuha niyo po, kapatid. Kuha po. Kuha. So kung halimbawa, no, sa susunod na training kasi mag-aaral na din tayo ng chart pattern. Mayroon kasi tinatawag na head and shoulder. So dito, nagkaroon ng shooting star, bababa yun. Kuha niyo, kapatid. Lalo pa ito yung naging lower high. Kung dito yan lumabas, ibig sabihin, tutuloy talaga. Most likely, tutuloy po yan. Okay? Maliwanag po ba? So, color sometimes does matter. Sa engulfing at harami, it matters. Kuha? Pero sa shooting star, hammer, hanging man, nakaka-epekto din kasi hindi siya maging shooting star, hindi siya maging hammer kung depende sa kulay. Pero yung effectiveness niya, hindi po. Okay? Maliwanag. So, sunod, 3 or more confirmation is a must. Huwag kayong nakita lang kayo ng engulfing, trade na kayo. Hindi ganon. Basahin nyo yung narrative ng candlestick. Tingnan nyo yung mga nakakaangpang mga candlestick kung ano ang sinasabi. Kuha nyo, kapatid. Naintindihan po. Tapos, basa din kayo ng candlestick pattern at saka chart pattern. Tapos, area of values, key levels, ganyan, Fibonacci. So, lahat naman po yan inyo pong matututunan. Pero as early as now, dapat nyo pong matandaan na hindi pwedeng single candlestick lang ang inyong basihan ng inyong magiging decision whether kayo po ay magbabuy or sell. Kopya? Naintindihan po, kapatid? Copy po, copy. Okay. So, length and size does matter. Pag mahahaba yung wicks, sobrang volatile, huwag po kayong mag-trade. Pag naman, more than 50% ang body o mahaba yung body ng candlestick, ibig sabihin, meron pong momentum, yun pong nagaganap na paggalaw ng isang price, ng isang currency. So kung siya ay green momentum candlestick o bullish momentum candlestick, then ibig sabihin, most probably, yung mga susunod na candlestick is another bullish candlestick. Naintindihan niyo po? And nagsisignify na tataas pa ang value ng isang currency. Kuha niyo po. Tapos mother bear knows best. Meron po kasi tayong tinatag na mother bear. Ibig sabihin, ito po yung higher time frame sa chart. So di po ba, meron tayong ay teka lang, alin ba nakashare sa inyong screen? Hala. Kapatid, dala nakashare sa inyong screen. Kaya nga. Yung chart po ba? Apa, yung dinadrawing nyo po. Ay siya. Apa, yung chart po. Hindi nakalagay. Ito dapat. Okay. Balik ako ng konti, ha? Pag nasa na tayo dito napakita ko po ito sa inyo. More confirmation, hindi din. Siya. Candlestick principle, balik ako. Okay lang sa inyo? Kasi hindi ko napakita eh. Ito napakita ko po sa inyo itong mga to. Yes po. Okay. So, very good. So, ito napakita ko po sa inyo. Location matters, ha? Yes po. Ito naman. Nakita po yan, kuya, yung mga yan. Okay. Salamat po sa Diyos. Okay. Length and size, okay na po. Sa chart naman po, no, mother bear, ibig sabihin ganito po yun.
Yun pong, sabi doon, mother bears knows best. Ibig sabihin kapatid, pag kayo po yung magtitrade, titingnan nyo kung ano yung sinasabi na trend ng higher time frame. Naintindihan niyo po kapatid, halimbawa, so sasampalan ko po kayo. Halimbawa, kayo po ay scalper. Ibig sabihin, magtitrade kayo sa 5 minutes or 15 minutes. Although ako, hindi ko ini-encourage talaga yung 5 minutes, 15 minutes. Halimbawa, nandito ka sa 15 minutes. Ay, liit masyado. Okay. So, sa 15 minutes, okay, delete ko na muna to. Ayan. So, ay, teka lang, baka may importante ako dun ah. Teka lang. Okay, ito na lang tanggalin ko kasi baka may entry. Aha. So, ito po ay currently 15 minutes time frame. Tama po? Naintindihan niyo po ba? Nakakasunod kayo, ito ay 15 minutes time frame. Okay? So, kung halimbawa, magdodrawing ako dito ng tinatawag na market structure. So, papakita ko po sa inyo ha. Ito po, no, yung sinasabi natin kanina, ito ay, ano sabi? Ha? Mga ating bearish kasi siya mayroong lower high, lower low, lower high, lower low. Siya ay bearish market. Kuha niyo po. So kung ano kayo nasa lower time frame, huwag kayong ano na bearish na talaga yan. Kuha niyo. Sisilipin niyo, ano bang nangyayari sa higher time frame? Higher time frame. Titingnan niyo po sa higher time frame. Kung siya ay bearish din. Kuha. Nakakasunod po kayo. Nakakasunod? Nakakasunod po ba? Kasi ganito po yan kapatid. Ito, pakita ko sa inyo ng actual ha. Okay. Dito muna tayo sa GBP/USD. May entry. Ito lang. Ano bang wala tayong entry? Ito po Ito tayo. Ayan. So, sa 4-hour time frame mga kapatid, ito. Tingnan nyo po aki ha. Nakasunod pa po kayo mga kapatid. Nakikita nyo ang aking ginagawa. So, dodrawing ako ng isang blue na market structure. Okay? Puputulin ko na pala dito. Ay, ito. So, ito ay bullish. Kuha nyo kapatid. Bullish. Nakasunod po ba kayo? So, palakihin natin to. Hello, hello. Nakakasunod po ba? Hello. Nakasunod po, nakasunod po. Yan, ha? So, para mas maintindihan din natin yung ating drawing, lagyan ngayon natin ng kulay green. Bullish. Tama? Pero pag munta ko sa 15 minutes, kuha niyo po. Kasi yung ating drawing. Ito. Ayan, no? Ito yung ating drawing. Bullish market. Di ba? Pero kung papasinin niyo mga kapatid, pag tayo po yung nag-drawing dito ng ating market structure, okay? Nakakasunod po ba? Ayan. Nakakasunod So, para maintindihan natin kung anong pagkakaiba niya, gawin ko po ito ay red. And then, pag nag-drawing ulit ako dito, bumaba, okay? Bumaba, tumaas. Now, tingnan nyo kapatid, ito po, no, sa higher time frame, ito po ay bullish. Di po ba? Nakita nyo po. Pero dito ay bearish movement. Pababa. Ayan, no? Naging lower low. Kuha nyo kapatid. And kung kayo po ay mas bababa pa sa ganyan, no?
Ayun, bababa pa kayo sa ganyan. Then, pwede mo sabihin na mangyayari, bearish. Tama? Naintindihan niyo kapatid? Naintindihan po ba? Kaya ang gagawin nyo, lagi kayong titingin sa higher time frame. Kung ano sinasabi ng higher time frame, yun po yung inyong susundin na bias. Okay? So sa atin, kung ikaw po ay scalper, halimbawa kayo nagtitrade sa 15 minutes, sisilipin mo at least yung 1 hour. Kung anong time frame ng 1 hour, yun ang hahanapan mo ng trade. Kung ang trend po sa 1 hour ay bullish, then kayo po ay maghahanap lang ng buy. Kuha nyo sa lower time frame. Ano ibig sabihin? Pakikita ko po sa inyo. Dito ang trend ay bullish. So pag kung hanapin nyo lang buy, dito kayo mag-trade. Dito kayo mag-trade. Dulo ng corrective. Tapos pag umakit na ulit, nagkaroon ng signal ng pababa, huwag kang mag-trade. Wala yan buy. Wala yang buy. Wala yang buy. Pero pagdating dito, doon ka lang mag-buy. Kuha nyo kapatid. Naintindihan. Alamin nyo kung kayo ay nakaayon dun po sa mother time frame. So, bakit ganun kuyatan? Ganito po yan. Halimbawa, di ba, pag 5 minutes na lang, pag 5 minutes kapatid, ibig sabihin, 5 candlestick, ang isang candlestick ay 5 minutes. Kuha nyo po kapatid. Hello, hello. Pag nagkaroon ng 3 candlestick, sa 5 minutes, yun ay 15 minutes. Pero ang equivalent lang nun is isang 15 minutes na candlestick lang. Nakasunod mga kapatid. Hello? Hello? Opo. Ate mo kuya. No, anong ibig sabihin yan? Kung halimbawa, yung minute is ihahalin tulad mo sa tao na tinanong mo. Halimbawa, unang tinanong mo, 5 tao. So, para siyang incomparable sa 5 minutes. Natindahan niyo po, kumbaga sa looban ng 15 minutes, may natanong ka na 5 tao. Then, ibig sabihin, sa looban ng 5 minutes o 15 minutes, mayroon kang 10 tao naman na pwedeng matanong. Nasundan niyo po kapatid. Ulitin ko. Kung halimbawa, sa looban ng 5 minutes, mayroon kang 5 taong tinanong kung bullish ba o bearish. Then posible, sa looban ng 15 minutes, mayroon kang 15 tao na tanong kung bullish o bearish. Nakuha niyo po yung ganung analogy. Nasundan niyo po ba? Now, kung yung unang 5 tao na tinanong mo, bullish ba o bearish? Sabi nun, bullish. Kuha niyo po. Alin kaya ang mas reliable? Nagtanong ka sa 5 tao na sinagot nila sa iyo ay bullish, yung 5 tao, or nagtanong ka sa 15 tao, yung 5 sumagot ng bullish, yung 10 sumagot ng bearish. Alin sa tingin niyo ang tunay na direksyon ng trend? Yung mas marami kuya. Correct. That is why, yun kasing mas mataas na time frame, mas madami yun. Mas malaki yung nakuha niyang data. Kuha po. Therefore, mas reliable po iyan. Kuha kapatid. Kuha. Okay? So, move na ako at kayo mukhang inaantok na. Another candlestick principle, candlestick are used not to enter good trades but to enter on best trade. So, wag laging magmadali mga kapatid. Isipin nyo kung ano po yung sinasabi ng narrative ng candlestick. Moving forward, hindi lang candlestick ang babasahin natin. Meron pa tayong mga chart pattern. Meron pa tayong order flow sa Smart Money Concept Trading Strategy. Lahat po yun, wala kayong itatapon. Iintindihin nyo po lahat yun. And gagamitin nyo yun bago po kayo mag-entry ng trade. Huwag kayong mag-alala. Sa una lang po mahirap. Ha? Kayang-kaya nyo yan. So sabi dito, number 7, knowledge is power. If not apply, is nothing. Baka kayo attend ng training. Yung iba nakakasampung training na. Hindi ko naman po dinidiscourage. Pero kung sinasabi ko lang, kung wala ka namang ginagawang aksyon, nag-aaksaya ka ng panahon. Naintindihan niyo kapatid? Naintindihan? Ang magaling na example, si Kuya Oliver. Diba? Batch 5 lang yun. Pero ngayon, nag-iibal na. Diba? At nakatapos na ng phase 1. Diba? Pumasa na ng phase 1. Naintindihan niyo kapatid?
Kuha niyo po. Kuha. Kuha po ba? Ito yon. Knowledge is power. If not apply, is nothing. So, kapatid, i-share ko lang po ito sa inyo. Ito, maliit lang naman po itong Bible verse. No? Sabi po sa Lucas chapter 12, verse 16 to 21, no? At sinilita niya sa kanilang isang talinghaga na sinasabi, ang lupain ng isang mayamang tao ay namumunga ng sagana at iniisip niya sa kanyang sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga bunga? At sinabi niya sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mga lalong malalaki at doon ko pipisan ang lahat kong mga trigo at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami kang pag-aari na nakapanumpok na para sa maraming taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka at magsaya ka. Natapos sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw ang nahangal. Ngayong gabi ay hihingin sa iyo ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. No, so tulad ng nasabi ko na sa inyo dati, kung loloobin ng Panginoon, ang forex trading talaga ay maaaring magbigay po sa inyo ng unlimited wealth. Totoo po yan. Kasi, una, walang imposible sa Diyos. First thing first. Pangalawa, wala namang pipigil sa iyo na magkaroon ng 2 prop firm na partner. Wala namang pipigil sa iyo na magkaroon ng 80,000 na funded account. At wala ka namang babaguhin pa. Naintindihan niyo po? Pag nagawa niyo makapasa sa isang 10,000 na funded account, sigurado din po yun na makakapasa kayo sa 2 million na funded account. Bakit? Wala ka namang babaguhin eh. The same market kung saan ka mag-trade, the same currency pairs, the same strategies, wala. The same target. Huwag ka nang magbago, 5% lang, 5% lang. The same risk management. Completely wala kang babaguhin. Ika-copy-paste mo lang yung mga entry mo doon sa isa mong prop firm at yun pong entry nyo doon sa next na prop firm. Same analysis, magdodoble lang kayo ng prop firm, magti-triple lang kayo ng prop firm, or pwedeng isang prop firm lang din pero multiple account. Kuha nyo po up to the point na magkaroon ka ng desired na funded account mo. Walang pipigil sa iyo doon. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po mga kapatid? Wala naman eh. Opo. Diba? Now, ibig sabihin, kung loloobin ng Panginoon, baka magawa natin na ikaw yung mayamang tao na sinabi dito. Pero ito po ay isang paalala. Diba? Lagi nating aalalahanin na anuman ang magkaroon natin sa atin, no? Especially yung buhay natin, galing sa Diyos yun. Sa Diyos yun. So gawin natin na huwag tayong maging makasarili. Naintindihan niyo po mga kapatid? And huwag tayong maghangad ng sobra-sobra naman na makakalimutan mo na yung Diyos na nagbigay sa iyo. Naintindihan niyo po mga kapatid? Diba? Hindi natin alam ang buhay. Diba? Hindi natin alam, walang makapagsabi, sabi ng Bible. Diba? So, kung loobin na matapos mo yung 10 days training, no? Ngayon pa lang, unang kailangan gawin, itama na agad yung laman ng puso. Diba? Huwag kayong maging madamot. Naintindihan niyo po kapatid, hindi naman laging pera ang pinag-uusapan. Time. Kasi ang forex trading, yan ang isang ibinibigay ng forex trading, time. Diba? Knowledge. Kapag alam nyo na, naintindihan nyo po ako, kita nyo yung iba natin mga nauna sa inyo. Diba? Awa tulong ng Panginoon, napaka-open silang mag-share. Diba? Although madami din na nung naging successful ay nagsarili. Diba? Meron na silang ibang mga grupo na tinuturuan, so okay lang naman din po sa akin yun. As long as sila ay nagtuturo sa kapwa. No? Merong iba na hindi na. Pero okay lang din po sa akin yun. Kasi even nga sa Bible, di po ba? Mayroong talinghaga sa Bible, yung pinagaling ng mga bulag. Di ba? Pero sabi niya, isa lang daw yung bumalik. Di ba? Pero okay lang yun. Sana lang, isa kayo dun sa mga babalik pag kayo successful na. Kuha niyo po.
Kasi again, hindi ito para sa akin, kundi dahil mayroon tayong Diyos na pinagkakautangan ng lahat. No? I-share natin sa kapwa. Kasi sabi ng Bible, kung ano yung ginagawa natin, sabi niya, kung ano yung ginawa nyo sa isang maliit na taong ito, ay sa inyo sa aking ginagawa. 'Di ba? Sabi ng Panginoon yun. So, huwag kayong maging makasarili sa kung ano mang pagbibigay sa iyo ng Diyos moving forward. Kuha niyo po. Yun lang po mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Loobin nawa na kayong lahat ay maging funded trader very soon. Kung nais mong matuto sa forex trading ng libre at maging funded trader para kumita gamit ang pera ng iba, ay mag-subscribe ka na sa channel na ito at mag-leave ng comment para sa mga topic na nais mong matutunan at gagawin ko iyan para sa iyo. Libre! Ang nais ko lang ay magpasalamat ka sa Diyos sa kabutihan niyang ito sa iyong buhay.